Nagdaos si actor Kim Soo-hyun ng press conference noong ika-31 ng Marso taong 2025 upang tugunan ang mga paratang kaugnay sa kanyang nakaraang relasyon sa yumawang aktres na si Kim Sae-ron. Mariin niyang itinanggi ang mga pahayag na sila ay may romantikong ugnayan habang siya ay minor de edad pa at sinabi niyang nagsimula ang kanilang relasyon pagkatapos niyang maging nasa tamang edad. Sa panahon ng komperensya, ipinaliwanag ni Kim na sinamahan ng kanyang legal na team mula sa LKB at Partners na siya at si Kim Sae-ron ay nag-date ng halos 1 taon, 4 na taon na ang nakalilipas bago ang pagpapalabas ng kanyang 2024 na TV and serye, Queen of Tears. Inilarawan niya ang kanilang relasyon bilang karaniwan, na binibigyan diin na sila ay katulad lamang ng ibang magkasintahan. Ang press event ay isinagawa bilang tugon sa lumalaking mga akusasyon na nagsasabi na sangkot si Kim kay Kim Sae-ron noong siya ay minor de edad at umano'y pinalaki niya ito. Kita ang emosyon, pinabulaanan ni Kim ang mga paratang na ito at inakusahan ang pamilya ni Kim Sae-ron ng pagpapakita ng peking ebidensya para ipakita siyang masama. Sinabi niya, inaako ko ang responsibilidad para sa aking nagawa at tatanggapin ko ang anumang kritisismo para dito. Pero hindi ko maaring akuin ang responsibilidad para sa isang bagay na hindi ko ginawa. Para sa mga taong patuloy na naniniwala sa akin, nais kong ituwid ang tala. Sa simula, itinanggi ni Kim ang anumang romantikong pagkakaugnay nang lumabas ang mga chismis matapos mag-post si Kim Sae-ron ng litrato nilang magkasama sa Instagram. Gayunpaman, matapos ang kanyang pagpanaw noong Pebrero, inilabas ng YouTube channel na Hoverlab ang di umano'y mga personal na palitan ng mensahe sa pagitan nila na nagsasabing nagsimula ang kanilang relasyon noong siya ay menor de edad pa. Bilang tugon, inangkop ni Kim ang kanyang naunang pahayag, kinilala ang kanilang relasyon, ngunit iginiit na nangyari ito pagkatapos niyang maging adulto. Sa kabila ng kanyang mga paliwanag, nagdaos ng press conference ang pamilya ni Kim Sae-ron kung saan ipinakita ang mga mensahe sa KakaoTalk mula 2016 na nagmumungkahi na sila ay may romantic na ugnayan mula pa noong siya ay nasa middle school. Tinanggihan ni Kim ang mga paratang na ito bilang hindi totoong patotoo at peking ebidensya, hinihimok na ang lahat ng iprinisintang material ay sumailalim sa legal na beripikasyon. Tinalakay din niya ang mga paratang ng pinansyal na presyon kay Kim Sae-ron kasunod ng kanyang insidente ng pagmamaneho ng lasing noong 2022. Ipinapaliwanag na naghiwalay na sila bago pa ang panahong iyon at may iba na siyang karelasyon. Nagwakas si Kim sa pagpapahayag ng kanyang pagkabigo sa pagkakasangkot sa kanyang pagkamatay dahil lamang sa kanilang nakaraang relasyon. Matapos ihatid ang kanyang pahayag, umalis si Kim sa komperensya nang hindi tinanggap ang mga tanong mula sa press.